favor his campaign crony, nung binili ni Rason yung share, una-una binenta yung, alam niyo itong Malampaya, ang laking pera na kinikita ng gobyerno, maski 5% lang ang share natin. Kasi 45% is owned by Chevron, 45% is owned by Shell. I should know this because naging chairman ako dyan sa kumpanya niyan, yung PNOCEC. So, mag-i-expire yung service contract 38 ng 2024. Dapat sana, para kumita ang gobyerno, nirepeat yun. Nahanap ng bagong bidder para mapasok ng pera. Ang ginawa nila, binigay kay Rason yung share. Binigay kay Codena yung Chevron. Pero ngayon, si Rason na lahat ang may-ari. Pero ang masama at masaklap, walang bidding, wala lahat, in-extend for another 15 years, mga kababayan. Yung kontrata, unilaterally ni Marcos. Can you imagine? So, that is giving unwarranted benefits to Rason, yung kanyang prime company. So, this is graft and corruption in the real sense. Kasi wala namang sinasabi ng karamihan that could have benefited the people kung ang gobyerno na mismo ang nag-take over. Kasi pag expire ng 2024, mayroon tayong right of first refusal over Malampaya. Pero we squander the power of the government at binigay natin sa crony. And that is also cronyism. Lastly, ito po, narinig naman siguro ninyo sa mga media, masyadong hot na hot si Toby Chanko. Sinasabi niya, nag-meeting kami ni Marcos, ni Romualdez, ako. I was surprised, bakit nagkasama ako, dapat silang dalawa laban. Sinabi daw ni Marcos, Martin, sobra-sobra na ba yung maraming bahay sa Forbes? Sobra-sobra na ba yung maraming Ferrari at mga airplanes? Sobra na ba ang kain mo ng kabyar? Ito sabi niya, kayo ni Sandy ko, sobra na kayo, kinukuha niyo lahat ng pondo. Alam mo Martin, wala akong natatanggap dyan. Diyan ko atin. Okay. So, presuming na wala siyang natatanggap, pero hindi tayo naniniwala, November 2024 pa niya sinasabi ito. Alam niya na nangurakot si Martin, nangurakot si Sandy. Wala siyang sinasabi. Wala siyang ginawa. Ikaw, Presidente, you have the duty to report to the NBI, to the Department of Justice, iimbestiga at itatanggal niya ito. Bakit naghintay pa siya doon sa zona niya? At sabi, mahiya kayo. Dapat hindi na siya nagsabi mahiya kasi pinadekwat na sana niya si Martin. Pinadekwat na sana niya si Martin at saka si Sandy. So, that is obstruction of justice. He did not report a crime committed when he knew all along that Martin and Sandy were committing a crime. And this is also a betrayal of public trust. He reneged on his duty under the Constitution, yung kanyang oath of office, that he should execute the laws here. He hide the law. Tapos, recently, nagpa-interview siya. Tinanong siya, Sir, ano na bang sitwasyon kay Martin Romualdez? No, I didn't see any basis against Martin Romualdez. Nagsisinungaling na naman siya. Wala daw binding sa isip. Alam na nga niya. Pinagalitan na nga niya dahil nagnakaw. Tapos ngayon sasabihin mo, kasinungalingan. So, that's betrayal of public trust. Okay, one of the highlights of the impeachment complaint is also the incident with former President Rodrigo Duterte. And to discuss that is our former general and lawyer,
Attorney Garcia, Virgilio Garcia. Salamat po. Tapusin ko lang yung sinasabi ko kanina tungkol sa great national security concern, yung mental health ng Pangulo. Kasi kailangan tayo makasiguro na matino ang pag-iisip ng ating Pangulo at siya ay gagawa ng tamang desisyon sa panahon ng pangangailangan. That he is going to make the right decision and he will stay there and decide that our own, sa kabutihan nating lahat. Okay. Yung pangyayari sa na-assign sa akin na i-discuss is yung nangyari sa airport. Una muna, paalam natin sa mga kababayan nating mga OFW, yung pagka kayo ay nangangailangan ng tulong sa ating gobyerno habang kayo ay nasa ibang bansa, iyan po ay hindi kusang loob, hindi kumbaga parang papogi nila na kayo ay tinutulungan nila at tatanawin ninyo ang utang na loob. Yan po ay obligasyon ng ating gobyerno na kayo ay tulungan. At dito po sa pagkakataon ito, the reverse happened. Ano po, yung nasa labas, tutulungan ka, napapansin ninyo yung mga nakukulong, yung mga pupukbago ng ulo,